naman po si Shirley. And welcome po sa aming pinakabagong vlog. Welcome. Yes, so hindi pa namin alam kung anong papangalan namin sa vlog natin, di ba? Oo, wala pa. Yeah, mahirap mag-decide. Mag-isip na lang tayo later. Okay. Pero, For the meantime. yes, for the meantime, introduce muna namin yung sarili namin sa inyo. Ako po si Ana, galing po ako ng Pilipinas, kaya nagtatagalog ako. Ako naman po si Shirley, Pinay dito sa Korea, nakapangasawa of course ng Koreano at may 3 anak. Ayan, okay, mas matinong introduction mo. So, susundan na lang kita. So, kagaya mo, nakapag-asawa ko ng Korean at meron akong isang anak na lalaki na ngayon ay nasa university na or dehaksig na. So, nakatira ako sa Seoul, sa Pilipinas, galing ako sa Angeles City. Ikaw naman? Susundan ko naman yung sa'yo. Okay. So, may 3 akong anak. Yung panganay ko is second year university student or yung ihang ng dehakseng. Tapos yung pangalawa kong anak ay second year middle school, and then yung bunso naman is grade 6 elementary student. So, nakatira ko dito sa Gwangmyong, sa Korea, that's Gyeonggi-do area. And then, sa Pilipinas, I'm a Batangueña. Oh, ala eh. Pero hindi ako marunong ala eh. Bakit? Hindi ko alam. Okay. Pareho tayo, parang sa Angeles ako, pero hindi ako marunong magkapampangan. Actually, nakakaintindi ako, pero hindi ako nagkakapampangan. Tinatry kong mag-ala eh, pero hindi siya bagay sa... Okay. Okay, anyway. Anyway, so, dumating ako sa Korea noong 2003. So, ibig sabihin, 22 years na ako dito. Sobrang tanda ko na dito Di sa naman Korea. Ano ba? Hindi, sobrang tanda ko na dito sa Korea. So, Okay. 22 years na ako dito. Mm-mm. So, nung first time kong dumating dito, ang visa ko ay F-2, which is para sa mga married immigrant. Pero ngayon, ang visa ng mga married immigrant ay F-6 na. And then, after that, naging Korean citizen ako noong 2007. So, Korean citizen na ako for the past 18 years. Pero hindi ako magaling mag-Korean. Imposter syndrome. Parehas lang tayo. Kung gano'n. Hindi rin ako marunong mag-Korean. And then, more than a decade na ako dito. So, 7 or 6 years or older. Ay, Earlier. Earlier. Okay, ikaw. No. Ikaw yung Yes. earlier. So, hindi rin ako masyadong marunong mag-Korean. Though I try my best na matuto sana. Yeah, pero survival Korean. Survival Korean. Yeah, kasi kailangan talaga. Oo. Yun. And then, yun, isa akong freelancer dito sa Korea. Nang dumating ako, naabutan ko yung F2 visa actually. And then, after a few years na nalipat siya ng F6. So, Yeah, that's correct. before ako na-exam for Korean citizenship, ay F6 yung visa ko. Kasi nung the next time na mag-renew na ako ng visa, naging F6 na siya. Hindi na yung F2 yung pinarenew. Kasi wala na ata siya. Kailan ka naging Korean citizen? Last year lang. Last year lang. 2004. So, Yeah. ang tagal ng panahon bago ka Kaya naging na. Korean citizen. Ano pa yun, na-trigger pa ako kasi sabi ng eldest daughter ko, ma, wish ko na sana before ako mag-graduate ng university, Korean citizen pa. Oh, wish granted. Yeah, wish granted. Kaya sabi ko sa kanya, wish ko naman na bilisan mo lang ako. Kasi tapos ko na yung wish mo. Sabi niya, So, okay. Pag-usapan natin, ano yung difference ng life natin sa Pilipinas at life natin dito sa Korea? Sure. Ako muna, ikaw muna. Ikaw muna. Rock, scissors, paper. Okay. Parang ginagaya mo ako eh. Okay, ako muna. Okay. ikaw muna. So, sa Pilipinas, nagtrabaho, kasi graduate ako ng accountancy. And nagtrabaho ko sa mga maliliit na companies kasi nagstay ako sa Angeles City. And then, yung last job ko was as a call center agent sa isang company sa Clark na nagsarado na. So, nagpunta ako sa Korea kasi nakapag-asawa ko ng Korean. And then, pagdating ko ng Korea, yung life ko dito was so much different kasi mag-isa lang ako. Alam mo yung pamilya mo na sa Pilipinas, lahat sila doon, may kausap. Yeah.
ako dito sa Korea, wala akong kausap kasi nakatira kami ng asawa ko separate from his family. So kami lang dalawa. And then nung time na yon, dahil nagtatrabaho siya sa isang company, yung working hours nila was very long. Like, papasok siya sa work and then hindi siya uuwi unless umuwi yung boss nila. So, minsan 9 o'clock or 10 o'clock ng gabi siya umuwi. And nung time din na yon, yung mga Koreans, nagtatrabaho pa sila hanggang Sabado ng hapon. So, usually ako lang mag-isa sa bahay. And syempre, na-homesick ako agad. Kasi wala akong kausap eh. So, Hindi ko makausap yung mga kapitbahay ko. Ang ginawa mo nang na-homesick? So, na-homesick ako siguro kasi dapat ako ng August. And then December, umuwi ako ng Pilipinas. And then, Pasko, syempre. Naalala ko pa na nanood ako ng The Lord of the Rings Part 2. Oh. Tapos nadapa ako. Yeah. Sakit. Okay. And then, umuwi ako sa Pilipinas, pero pagbalik ko dito sa Korea, ay parang naging committed na ako na, okay, ito na yung life ko ngayon. So, I might as well accept it. And then, kung ano yung pwede kong gawin dito sa buhay ko, gagawin ko. Para maging maayos siya. Ikaw naman, ano yung difference ng life mo sa Pilipinas at saka life mo dito? Wow. Nung nag-uumpisa ka? Very different like you. Kasi tulad mo nga, accountancy graduate din ako. Nung before kami magkakilala ng asawa ko, nag-work ako sa isang multinational company sa Makati. And then, after a few years, lumipat naman ako sa isang local company. So, kumbaga, busy ka sa buhay mo sa Pilipinas. I mean, you're earning your own money, you're young, ano ba tawag doon? Young professional, na hinahanap ko rin yung gusto mo sa buhay mo that time. Yeah. And then suddenly, you've decided na mag-asawa ka, tapos ang layo pa ng pangasawa mo. So, pagdating ko dito, na-shock ako kasi hindi unlike ngayon na requirement yung basic Korean language sa visa. Nung sa amin, hindi siya requirement. So, hindi talaga ako nakapag-aral, though alam ko lang yung basic alphabet, Canada, mabasa yun lang. So, when I arrived here, wala akong alam. No read, no write ka. So, parang, what? Ito na pala yung buhay ko. And then, napaiyak pa ako kasi after less than a week, yung asawa kailangan niya mag-business trip nga. So, sabi niya, I have a business trip and it would be a half and a month. Sabi ko, ha? What? Paano? And then yun, tinuruan na lang ako saan yung grocery, saan nearest bank, saan yung hospital, saan yung pick-up point ng anak ko for the kindergarten and ganyan. So, kaming dalawa, nung eldest ko, kami lang dalawa for half and a month na ako, no read, no write pa that time. So, sabi ko, ano ba itong buhay na pinili ko? So, it was very different. And then, kami, we're living on our own too, malayo sa parents in-law ko. And then, although yung sister-in-law ko is malapit Suwon, so she would drop by us to check sa bahay namin kung okay kaming dalawa. Pero napakahirap. Ako, nung pagdating ko dito, nung wala kaming internet. Oh. Ay, pero naman yung mga phone naman dito. May internet na noon, pero wala kaming internet sa bahay. So, I think it took us like, kasi kinumbinsi ko yung asawa ko na kailangan ko ng internet, mamatay ako. Ay, kasi nga, most of the time, wala naman siya sa bahay. Yeah, that's correct. Wala siya sa bahay. Hindi kailangan. So, hindi niya naisip na magpakabit agad ng internet. That's right. Pero, pagdating ko dito, ayun nga, ang konti pa ng mga Filipinos or ng mga foreigners sa Korea noong 2003. In fact, I think it was like less than 1 million pa yung population ng mga foreigners dito noon. Compared to now na 2.6 million yung population ng foreigners of South Korea, which is like 5% ng total Korean population. But anyway, so nung time na yon, ang outlet ko was Yahoo Groups. Wala pang Facebook noon, I don't remember kung may Friendster na noon, pero parang wala pa. Meron na siya. Okay. Pero hindi talaga, Yahoo Groups talaga yung naging outlet ko. So, doon ako nakakilala ng mga Filipino sa Korea. And ang pinakaunang Filipino na nakilala ko dito sa Seoul, si Miss Rowena De La Rosa yun. I'm not sure if you know her. Nagtrabaho siya before sa Korea Herald at saka sa COSIS. So, siya yung pinakaunang Filipino na nakilala ko dito sa Seoul. And then, invite niya ako for lunch agad. And then, sumama ako sa grupo niya. Yung grupo niya nun was like, nalimutan ko yung pangalan, but I think it was ISKA. International Spouses of Koreans Association. Pero, hindi na sila active ngayon. So, doon ako sumama sa kanila.
dahil iba-iba yung mga members nila from different countries na may mga asawang Koreans. Pero hindi very active. Unlike yung mga grupo ngayon. Kasi yung communication noon was more on cellphone. Ganun lang. And yung Yahoo groups nga, may mga nakilala ko na taga Cheonju, taga Ulsan, yes, taga Ilsan. Filipino spouses. Mga Filipino spouses din sila. Pero hindi talaga kami nagkita agad. Kasi mahirap naman. Yung pinakaunang barkado ka dito, sila Ana Sumayod, which nasa Changwon na siya. Sila Jay, at kung sino-sino pa. Okay. So, mahirap yung life noon kasi nga wala pang masyadong Filipino and yung communication, ang hirap. Mahirap talaga. No question. Yeah. Yung So, language. that's right. So, paano mo na-establish yung buhay mo dito? Okay, dahil nga nung na-realize ko na ang hirap ng no read, no write ka, pagdating mo dito, nung bumalik yung asawa ko galing sa business trip niya, sabi ko, parang hindi ko kaya dito mabuhay kung ganito. Parang feeling ko, I'm so ignorant of everything. Talaga, totoo. Kasi may gusto ka gawin, hindi mo magawa kasi hindi mo alam paano ba ito. So sabi niya, mag-try kang mag-aral. And then sabi ko sa sarili ko na kailangan ko mag-aral at least the basic. Yung daily communication, paano ka makipag-usap. Tsaka noon, nag-aaral na si Yajin ng kinder. So ako, syempre, di ba, busy naman ng mga office worker. Kasi nung dati office worker pa sa ako, ang busy nila sa work. Yes. So talagang no choice yung mga wives na sila talaga yung sa school, ganyan. So, ang hirap, para akong lutang. Lutang na lutang ako. So, nag-start akong mag-aral sa Multicultural Center ng Korean language. And doon ko na-realize na, feeling ko kakayanin ko. So, nung marunong na ako at least magbasa, tuwang-tuwa ako nung first time ako naka-order ng chicken by myself, through the phone. So, feeling ko achievement ko yun. I was struggling with my Korean, pero naintindihan ako nung pinag-orderan ko on phone. So, tuwang-tuwa ako doon. And then, nakapag-usap na ako doon sa mga mommy doon sa kindergarten. So, yun. And then eventually, nakaka-adjust ka sa society. Nakakapag-usap ka. At least, nakaka-greet ka dun sa mga harmony sa neighborhood. Pag tinatanong ka, saan ka galing, anong bansa ka. So, nakakasagot ka na. Yeah. At least, hindi man ganun ka-fluent. So, in my case naman, kasi nung dumating ako dito, like, kagaya mo, wala akong alam sa Korean language. So, akala ko makakapag-usap ng English yung mga tao. Pero, parang ignorante ko. Okay. So, dahil wala pa mga multicultural centers noong 2003, so nag-self-study ako. Nagpunta ako sa Kyobo Bookstore. So, dumating ako ng Sabado. Monday, nasa Kyobo Bookstore na ako. Di ba? So, nagpunta ako ng Kyobo Bookstore and then bumili ako agad ng Korean language book. And then, sinundan ko yon for some time. Pero it was very difficult for me kasi wala akong kasama mag-practice or kasama mag-aral. Like yung iba, very lucky sila, kasama nila yung in-laws nila. So, madaling matuto pagkasama mo ng in-laws mo. Yeah. Diba kasi most of my friends na kasama nila yung in-laws, ang gagaling nilang Ang galing mag-Korean. So, ano yung gamit yung language sa bahay? English ako. English. And then they would reply me in Korean. So, sa bahay ko din, it's like English. And hanggang ngayon, like yung asawa ko, English pa rin usapan namin. Pagkausap ko yung anak ko, English siya. And may konting Tagalog. Oh, wow! Yeah, sabihin sa ang arte-arte mo. No. Okay, so, ganun yung naging life ko dito. As in, hirap ako mag-Korean. And unfortunately, hindi ako masyadong na-motivate mag-aral ng Korean. Kasi, nagkaroon ako ng full-time job na. Swerte din naman na may full-time job ako noon. And then, aside from the time na kailangan mong gugulin sa household chores, while working at a full-time job. So parang naisang tabi ko na lang yung Korean. Hindi ko na siya nabalikan. Yeah. Which is like something na pinagsisisihan ko in a way na sana mas na-motivate ako mag-aral ng Korean. Yeah, that's true. Ako kasi, I would be honest na natamad akong mag-aral. So, parang nag-aral lang ako talaga kasi you would feel na kailangan mo Kasi hindi ka makakasurvive kung hindi mo pipilitin yung sarili mo. Pero, yun nga, as
compare dun sa naramdaman mo na sana nag-exert pa ako ng effort para hindi ako nasabihin ng anak ko na, oh ma, before ako mag-graduate ng DEAC, please, Magpasama yung mag-exam ka topic na. 4. So, parang, at saka ang hirap ha, pag may Oo. mga, basta mahirap. Yeah, lalo na pag nung nasa kindergarten, kasi di ba nasa kindergarten na si Yejin noon? Oo, yeah. And then, kahit ako nasa kindergarten, hindi naman kindergarten na anak ko sa RNH, pero hindi ako makapag-communicate sa teacher niya noon. So, yung asawa ko talaga nakikipag-communicate sa lahat-lahat. So, nag-work na siya sa regular job niya, and then siya pa rin yung nakikipag-usap sa teachers. Yeah, that's right. Oo. Kahit nga nung elementary na At saka siya, wala pang papagano na. yun yung translator nun, yung parang, ano ba to? Analog. Electronic Oo, dictionary. Oh, yeah, oo. electronic dictionary na parang flippable na ganyan. Oo. Tapos lagi mong dala-dala. Parang nahiya ka pa. Siyempre, hindi pa nga nakapag-aral ng pag ipapakita mo ganyan. Wala akong One time, hindi ko ay funny. naranasan. Kasi nga hindi pa ako marunong mag-Korean, hindi susundin. Nakatulog ako. Mhm. So, yung bus na magda-drop off sa kanya, wala ako dun sa pick-up point. So, binalik nila sa sa kinder or Yuchuan si Jin. And then, tinawagan ako, paki-pick up na lang kasi wala ka pa. Kailangan na, di ba, may kasama siya. Ngayon, hindi ko malocate yung, sabi ko, saan ba yun? Hindi ko malocate kasi hindi ko mabasa. Never pa naman ako nag-pick up. Yun yung pagkakamali ng asawa ko. Hindi niya sa akin nasabi, where is the kindergarten? Hindi niya sa akin naturo. Kasi nga, by bus lang naman. So, alam mo, umiyak talaga ako kasi hindi ko siya mahanap. So, nagkaroon ka ng feeling na, incompetent ko. Yeah, parang, yun, the word. Yeah. As in, umiiyak ako. Tapos tumatawag ako sa asawa ko. Sabi niya, okay, umuwi ka na. Ako na lang yung pipick up from the office. Siya na lang yung pipick up. Sinuro niya sa akin the next time. Talagang, alam mo yung, grabe, ito yung ginagawa ko sa Pilipinas. Ito yung buhay ko nun. Tapos pagdating ko dito, mukha akong ganito. Tapos, ang simpleng-simpleng hindi ko siya mahanap kasi hindi ako marunong magbasa. Yeah. So, yun sana maging motivation ng iba na hanggang my time. Kasi maraming opportunities pag marunong ka magbasa. You have to try. Mm. So, gawin din natin opportunity na pag nakita tayo, dapat pag-aralin tayo ng Korean kahit 5 minutes lang. Call. Sige, ikaw yung teacher. Ganon. Oh, ikaw yung magaling eh. Para Ikaw tayong ang student. magaling. So, mag-ano lang tayo. Self-study. Oh, sure. Okay. Alright. So, I think tapusin na natin kasi medyo mahaba na. Oo. Yeah, napadami. para meron tayong susunod na episode. Yes. Yeah. Okay. So, hanggang sa muli. Bye!